So hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung pag-uugali talaga ng mga Duterte, yung tipong pinag-aaway-away nila, yung mamamayang Pilipino, sila yung nagsisimula ng conflict para magka-watak-watak, 'di ba? Magka-yurak-yurak, magka-hiwa-hiwalay yung pananaw, yung pagkakaisa ng taong bayan. Biruin nyo habang yung mga DDS nakikipag-away na, iuwi ninyo si Digong kasi nahihirapan na, matanda na yung tao, may sakit na. 'Di ba? Ito namang mga tangang mga DDS, 'di ba? Yan yung lagi sinasabi, iuwi niyo si former President Duterte, meron pa kang umiiyak na isang OFW, hindi namin matatanggap yung ginawa ninyo. Daming ganon. Nakita ko yun, mga minamahal, daming ganon. Now, yung punto kasi dito, ang dami mga Pilipino ang nauto. Diba? Kasi nandiyan na naman yung paawa effect. Pero tingnan ninyo. Ito meron ako ipapabasa. Oh, Digong, masakit daw ang puso dahil hindi kasama ang jowa. Imagine nyo takinang yan. Sinong jowa pala yung tinutukoy dito? Si Aimee ba o si Hanilet? Or yung nurse? Oy, mga minamahal, may spill ako sa inyo. Ito hindi ko pa ito ilalabas tong balitang to kasi gusto ko siyang i-confirm. Yung nurse ni former President Duterte na nandoon sa The Hague, hindi lang pala basta-basta nurse. Meron din palang extra service. Pero hindi ko muna ilalabas yung balita kung hindi ako sigurado. Diba? Pero gusto ko lang ipaalam sa inyo kasi nakakuha na ako na isa-isa ko na yung mga picture nung inaalagaan niya si Digong hanggang napagtanto ko nung pumunta itong nurse na to doon sa The Hague. So ngayon, ang tanong, sino nga ba yung jowa na tinutukoy ni Digong dito? Yung nurse? Na mayroong extra service? Uy, bagets mga minamahal. Yung nurse na yon. At yung nurse na yun, pamilyado pamilyado, pero ang lakas kay Digong. And then mga minamahal, yung nurse, si Hanilet or si Aimee Marcos? Kasi si Hanilet at si Aimee nag-bum-bum. Diba? Nag-bum-bum-buman na Diba? Kasi itong si Aimee, alam niyo nagpa-Senate Foreign Relation. Diba? Pinapagtanggol si Digong. Ito namang si Hanilet, agaw eksena, pa-ek-ek niya lang yan. Pa-ek-ek lang daw yan ni Aimee Marcos. Nag-aaway na yung dalawang kabet. Charis. Joke lang mga minamahal. Alright, basahin natin to. Ang galing na mismo sa bibig ni Sara Duterte na kaya na pag ito yung mga DDS na to, hindi pa rin tumigil. Ang sarap niyong pagpepektosan. Alam niyo yung problema ng taong bayan, katangahan, hindi kahirapan. Kasi kung hindi ka tanga, hindi ka magpapauto sa mga ganitong klaseng manipulation na ginagawa ng kampo ni former President Duterte. Alright. So sabi dito, sa kanyang talumpati sa campaign rally ni Manila Mayor Yal Isko Moreno sa Quiapo noong April 25, ibinahagi ni VP Sara Duterte na maayos ang lagay ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa kustodiya ng International Criminal Court, ICC, sa The Hague, the Netherlands. So ito, Digong, masakit ang puso, hindi kasama ang jowa. Paano niya ipagtatanggol dyan si Digong? Sige nga, Ber. O, sasabi niyo, hindi kasi joker yan si Digong Yan kasi na naman tayo So, yung mga effect niya na kunyari, nahilo siya, joke lang din ba yon? So, ngayon, sige. Pag si Digong natumba, sasabihin lang natin joke niya lang yun kasi joker siya. Kasi yun yung pananaw ninyo, di ba? Lahat na lang na ginagawa ni Digong is joke. Pag nagsabi ng masama, pag biglang binawi, biglang kumambyo, sinasabi, joke lang. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ka pwedeng mag-joke dyan sa ICC. Nako, Diggs. Sabihin mo na yung pagpatay mo, joke lang, baka ma-joke ka din. Yung pagkakulong mo ng lifetime, baka ma-joke lang din. Diba? Nauhaw tuloy si Mima, Sabi dito, okay lang po si Pangulong Duterte. Yan yung sabi ng anak niyang spoiled brat na si Sara. Wala naman po siyang problema sa sakit. Kinamusta ko siya. Kamusta ka ba? May karamdaman ka ba? Masakit ulo mo? Masakit tuhod mo? Sabi niya, hindi. Masakit lang ang aking puso. Sabi niya, sabihin mo sa doktor, bakit masakit ang puso mo? Sabi niya,
Nawala na kasi ang mga girlfriend ko. Tingnan nyo, napaka-womanizer ni Digong, tapos pinagtatanggol niya pa din. Sige nga. O kayo, na mga babae na mga DDS dyan, na mga haters ko na nanonood, payag kayo? Meron kayong asawa? Tapos, hindi, I mean, payag kayo? Sinusuportahan nyo si Digong, pero ganito yung pag-uugali? Eh, paano yan kung gawin yan sa inyo ng asawa nyo? Namiss ko kasi yung girlfriend ko eh. Mga girlfriend ko eh. Di ba? Kaya nga ewan ko ba eh, ba't ang dami sumusuport ng babae din kay Digong? Ano gusto niya din pumila bilang babae niya? Nagtatanong lamang po ah. Kasi nakakaloka to. Grabe, hanggang ngayon, iniisip pa din ni Digong yung kanyang pagiging womanizer. Mahiya ka naman sa balat mo, Diggs. Nakakulong ka na nga, babaero ka pa din. Well, ano pa nga bang magagawa natin? Si Hanilet at Amy Marcos nag-aaway-away. Nung minamahal, nagpa-fight-fight na si Hanilet. At itong si Amy Marcos. Naku po. Ano kayang pakiramdam ni Hanilet? Ay, hindi natin maramdaman yan kasi di umano. Kabilang asawa daw. Pangalawang asawa. Hoy, hindi sa akin galing yan ha, yung mga komento dyan, kabit daw. Totoo ba? Ako hindi ko naman sinasabing kabit siya eh. Pero, bahala na yung taong bayan. Pero sinasabi ko, baka asawa. Asawa nga siya or mahal talaga siya ni Digong. Kaya mga minamahal, payag kayo nun, habang awang-awa kayo kay Digong, si Digong namimiss niya yung mga girlfriend niya. Habang awang-awa kayo sa matanda, ang iniisip niya yung mga jowa niya. Yung mga nakabembangan niya. Nakakaloka lang. Ewan ko ba dito sa mga Pilipino, kaya nga sabi ko sa inyo ang sakit ng Pilipino hindi talaga kahirapan, to be honest. Mga minamahal, wake up. Hindi kahirapan yung sakit nyo. Alam nyo kung ano yung sakit nyo? Katangahan. Kasi nagpapaniwala kayo sa mga manipulated posts sa social media na funded ng China. Mga posts ng mga vloggers na funded rin ng China. Samantalang hindi nyo nire-research yung katotohanan. Kaya tingnan ninyo, uto-uto pa din kayo. Madami Pilipino naghihirap ngayon. Alam nyo kung bakit? Kasi puro mga tanga. Kung boboto sana kayo ng taong mapagkakatiwalaan, boboto sana kayo ng taong hindi tayo iwan sa kagipitan, yung mga Pilipino, yung talagang may care sa ating bayan, katulad ni PBBM, at yung kanyang alyansa, malaking parte yun para sa pagbabago. Kaso kung boboto lang din naman kayo ng mga katulad ni Sara Duterte, walang ibang ginawa kundi manira. Ano na lang yung magiging, di ba? Ano na lang yung magiging siglo ng ating bayan? At mga minamahal, kung iluluklok nyo, itong si Sara Duterte, wala na nga ginagawa. Ngayon pa nga lamang na vice-presidente siya, wala na siyang nagagawa. How much more pa kaya pag naging presidente, yang si Inday Sara? Well, hindi naman magiging presidente yan, may impeach na yan. Yun yung totoo dyan. Alright, so pahingin lang po ako ng comments ninyo. Yes, comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe mga minamahal and hit always the notification bell for more update. Yun lamang po at ingat mga kababayan.